Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Nagtanong si Chen Fan kung ano ang nagdala sa mga ito rito, hindi raw ba nila alam na hindi pa rin ligtas dito. Ngunit sumagot lang si Shu na walang makakapagbigay sa kanila ng panganib hanggat kasama nila ito. Okay, tugon ni Chen Fan kung ganun bumalik na raw sila at idinagdag sa kanyang isip na pagkatapos ng laban na ito, sa tingin niya yung mga divine level experts ng mga malalaking sekta ay bibitawan na ang idea ng paglusob sa magpakailanman. Binasag niya ang divine sense ng divine level expert na iyon ngunit hindi nito ipinadala ang kanyang incarnation o kaya naman tunay na katawan upang maghiganti, mukhang ito ay walang kakayahang makapasok o kaya naman basagin ang mga restrictions na nasa abandoned star realm na ito. Hanggat siya ay nabubuhay ang mga iyon ay hindi na mangangahas pang magpadala ng mga tao sa star realm na ito. Idinagdag sa kanyang isip na isang Yuan creation lang ang naabsorb niya sa God Palace ng Sacred Land, mayroon pang natitirang 78. Pagbalik niya doon ay sasalang uli siya sa seclusive cultivation upang ang kanyang physical na katawan at kaluluwa ay maabot na ang peak ng nascent soul. Gayunpaman ilang sandali lang ay ginulantang sila ng isang boses na nagsabing si Chen Fan ay sakto lang, napatanong si Shu kung sino iyon. Paglingon nila ay bumulaga ang isang divine deity compound ng mga kasamahan nito. Mapag-aalamang ang divine deity pala na ito ay walang iba kundi ang Treading Sky divine deity ng Dishen Mountain. What a mess, sambit ng divine deity sabay release ng kung anong spell agad na nagcast ng protective formation si Chen Fan upang protektahan ang kanyang sarili at ang tatlo niyang mga maid servants. Mapag-aalamang isinagawa ng divine deity ang spell na iyon upang wasakin ang lahat ng mga restrictions na nakapalibot sa buong area. My gosh, sambit ng isa sa surface ng Earth, napatanong kung ito ba ay isang god. Sinabi ng isa na iyon ay ang Treading Sky divine deity ng Dishen Mountain, isang tunay na divine level expert. Napasabi si Lord Gu na base sa pagkakaalam niya ang mga abandoned realms ay sinupress noon ng isang ancient immortal gamit ang isang formation. Ang rules at divine power sa mga abandoned realms ay incomplete, na siyang naging dahilan upang ang mga divine almighties ay hindi makapasok sa mga abandoned realms. Master, sambit ni Shu, sinabi ni Chen Fan na bumalik na sa Earth ang mga ito ngayon din, gayunpaman iginiit ni Shu na iyon ay hindi niya gagawin, siya ay makikipaglaban sa tabi nito. Oo, dagdag ni Yanzo, sila ay hindi aalis dito. At idinagdag naman ni Ranran na gagawin nila ang kanilang best upang ma-hold ang nilalang na ito, hanggang sa ma-recover ni Chen Fan ang kanyang buong kapangyarihan. Nagsama ng espada si Chen Fan sa pamamagitan ng telepathy ay sinabi niya sa tatlo na na-appreciate niya ang concern ng mga ito, ngunit siya ay hindi matatalo ng ganoon kadali. Gayunpaman kung hindi sila aalis dito ay magiging hadlang lang sila o mag-hold back sa kanya. Bumalik na lang sila sa Earth dahil ito ay protektado pa rin ng immortal formation, ang divine deity na ito ay hinding-hindi makakapasok doon kahit na ano pa ang gawin nito. Kung ganun naman pala, tugon ni Shu, bakit hindi na lang ito sumama sa kanila, hindi na kailangang labanan niya pa ito. Sumagot si Chen Fan na kahit na gawin niya pa iyon ay hindi rin siya nito hahayaan, at isa pa kapagka hindi niya ito nilabanan dito kapagka bumalik na si Xiaomang at Elder Zai sa Tianhuang, paano kung sila ang paghigantihan nito, paano kung sa Chinese clan ito maghihiganti? Bukod pa dun siya ay ang conqueror ng universe, kaya paanong mangyayaring siya ay tatakbo? Wala nang nagawa ang tatlo kundi ang bumalik na lang sa Earth. Bumaling si Chen Fan sa Treading Sky deity, nagsabing ni-revive nito ang kanyang sarili sa tulong ng mga katawan ng kanyang mga descendants. Inilagay nito ang kanyang kaluluwa sa katawan ng kanyang mga descendants upang makontrol niya ang mga ito ng puwersahan. Hatugon ng Treading Sky deity, ito raw ay hindi ganoon kalakas ngunit mayroong matalas na mata. Shen Baeksuan, dagdag niya, dapat hindi raw nito winasak ang Dishen Mountain at ang kanyang way of Tao. Actually ito raw sana ay maaaring maging heir ng Dishen Mountain, sa pamamagitan nun maaari nilang pagharian ang buong Star Realm at makuha ang immortal fortuity ng magkasama. Gayunpaman, since nangyari na ang lahat, bibigyan niya ito ng tsansang magtanong ng tatlong katanungan bago niya ito tuluyang patayin.
Agad na nagtanong si Chen Fan kung pinatay ba nito si Lord Jiang ng kanilang Chinese clan 100,000 taon na ang nakararaan, o tugon ng Treading Sky Deity. Si Jiang Shu ay kasing talented niya lang kaya hindi siya magbubulag-bulagan sa harap ng isang napakalaking banta, kung kaya binigyan niya muna ito ng decisive battle laban kay Mang Ya. Indeed talagang ang Middle Earth ay nakapag-cultivate na ng maraming mga genius gaya na lamang ni Jiang Shu na bigla na lang lumitaw sa harap niya 100,000 taon na ang nakararaan at si Qi Xiao 5,000 taon na ang nakararaan tapos ngayon ito, si Chen Fan ang tinutukoy niya, ito raw ay nagpapatunay lang na tama ang precautionary measures na isinagawa niya sa kanilang planeta. So tugon ni Chen Fan so ito raw pala ang responsable sa pagkabilanggo ni Lord Shi. Sa malaking pagbabagong naganap sa Earth ilang libong taon na ang nakararaan at maging sa mga starry sky predators tama raw ba? Oo ganoon nga tugon ng Treading Sky Deity. Idinagdag na ang mga ito ay hamak lamang na mga mabababang uri ng nilalang naniniwalang ang planetang ito ay ang kanilang home sweet home lumalabas at bumabalik dito ng malaya ngunit para sa kanya, ang Star Realm na ito ay ang siyang pinakamapanganib na lugar sa buong universe. Isang planetang punong-puno ng mga rules at immortal formations, isang planetang hindi niya magawang mapasok. Therefore habang siya ay sumasailalim sa malalim na pagkakahimbing ay ginamit niya ang kanyang divine sense upang mag-cultivate ng ilang mga starry sky predators, at binigyan ng utos na gumala sa star realm na ito. Kapag ka nagkaroon ng makapangyarihang cultivator ang Middle Earth ang mga ito'y pinapatay agad ng mga starry sky predators, ngunit hindi niya ini-expect na magagawa nitong makasurvive. Nabalot ng puot ang buong eksistensya ni Elder Zai Treading Sky so ito raw pala ang may kagagawa ng lahat. Habang nagdemand naman kay Chen Fan ang lahat ng mga tao na patayin nito ang Treading Sky Deity na ito, hindi ko alam kung papaano nila naririnig ang pag-uusap ng dalawa. Idinagdag ng Treading Sky Deity na ang isa sa mga tungkulin ng isang overlord ay ang i-dispatch sa ang mga geniuses. Ang Dishen Mountain ay natalo dahil sa sila ay napakahina. Hatugon ni Chen Fan so hindi ito pumunta rito para sa Dishen Mountain tama raw ba? Hahatugon ng Treading Sky Deity Chen Baeksuan masyado raw siya nitong ina-underestimate siya ay isang divine level deity. Wala siyang pake sa Dishen Mountain, pumunta lang siya rito dahil sa ito ay humaharang sa kanyang daan na makuha ang great fortune ng Middle Earth. Hindi ko alam kung bakit ito sinasabi ng Treading Sky Deity dahil siya na mismo ang nagsabing hindi siya makapasok sa Earth dahil sa immortal formation na nangangahulugang hindi niya pa rin makukuha ang great opportunity kahit na wala pa si Chen Fan gayunpaman. Ayaw ko nang makialam. Idinagdag ng Treading Sky Deity kay Chen Fan na wag itong mag-alala ito lang ang kailangan niya sa kanya lang ito papatayin kapag ka napuwersa niya na itong sabihin sa kanya kung ano ang secret legacy ng Middle Earth. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan na paano kung tumanggi siya. Hatugon ng Treading Sky Deity masyado raw nitong ino-overestimate ang kanyang sarili kahit na gaano pa ito kamakapangyarihan, sa kanyang mga mata ito pa rin ay isang hamak lang na mababang uri ng nilalang, kaunting effort lang ang kakailanganin niya upang mapatay ito. O talaga ba tugon ni Chen Fan sabay activate sa kanyang unitary power na siyang ikinabiglan ng Treading Deity. So ang lakas daw pala nito ay mas makapangyarihan pa sa kanyang divine level strength ito raw ay hindi nagmi-make sense. O teka lang sambit ni Chen Fan mayroon pa raw siyang natitirang isang katanungan ang mga tao raw ba ng Tianhuang sa kasalukuyan ay ayos lang, sumagot ang Treading Sky Deity na ayaw niyang magsayang ng oras sa mga mabababang uring mga nilalang na iyon ang kanyang oras ay limitado lang, kaya sumuko na raw ito dahil kailangan niya pang tumungo sa Sacred Land upang makuha ang great opportunity. Gayunpaman sumugod lang si Chen Fan gamit ang kung anong art umano'y ito na ang pinakamakapangyarihang strike na gagawin niya sa timeline na ito. Napasabi si Amber na actually wala raw siyang idea patungkol sa tunay na lakas ng isang divine level almighty sinabi ni Ling Yun na malamang ang atakeng ito raw ay isang divine level attack, habang sinabi naman ni Lord Gu na ang lakas ng isang almighty ay incredible, talaga raw bang magagawang matalo ni Chen Fan ang Treading Sky Divine Deity. Sa kasamaang palad pagbaling ng shot pagtama ng atake ni Chen Fan ay nagawa itong maharang ng Treading Sky Deity gamit ang isang protective formation, ito'y walang anumang naidulot na pinsala. Mababakas ang pangmamaliit sa pagmumukha ng Treading Sky Deity sinabihan si Chen Fan na ito ay katulad lang sa isang langgam na nagbabalak buwalin ang isang dambuhalang puno, para sa kanya ito ay ganoon kakatawa-tawa.
Makikita ang reaksyon ni Lord Gu nagsabing gaya ng inaasahan kahit na ang ganoon kalakas na atake ay walang magagawang anumang bagay laban sa isang divine level expert, sumugod uli si Chen Fan ngunit wala pa ring silbi. Good weapon saad ng Trading Sky Deity sayang lang daw at ang agwat sa pagitan ng isang divine level expert at isang nascent soul cultivator ay katulad lang ng agwat sa pagitan ng isang immortal at ordinaryong tao. Agad na umatake sinalo ng direkta ni Chen Fan agad na tumilapon. Hasambit ng isa na gawa nitong matalo si Chen Baixuan gamit lang ang dalawang daliri nagtanong ang isa kung talaga bang matatalo si Lord Chen. Napasabi si Lord Gu sa kanyang isip na si Lord Chen ay nagmula sa isang immortal sect ng Central Galaxy kaya inakala niyang magagawa nitong mapunan ang agwat sa pagitan ng kanilang cultivation level gayunpaman lumalabas na mukhang ang agwat daw palang ito ay lubhang napakalaki upang mapunan niya. Sumugod uli si Chen Fan gamit ang Flying Immortal ngunit binasag lang ito ng Trading Sky Deity nagsabing ang atake nito ay napakahina. Pinatalsik si Chen Fan nagtanong kung ito na ba ang best nito. Kung ganun kukunin niya na lang daw ng direkta ang kaluluwa nito at ay lalaan ang kanyang oras sa pag-torture sa kaluluwa nito. Nagpakawala ng sunod-sunod pang mga sword slash si Chen Fan gayunpaman. Ang lahat ng mga atakeng ito'y napakadali lang na naneutralize ng Trading Sky Deity. Umatake sinabihan si Chen Fan na ang teknik nito ay mahusay ngunit ang lakas nito ay napakahina. Napabulwak ng dugo si Chen Fan sinubukang mag-resist nang biglang nasa harap niya na ang Trading Sky Deity naghahandang sumuntok hindi pinalagpas ang tsansang magsabi munang ito ay napakahina, nagkaroon ng malaking pagsabog. Mararamdaman ang matinding aura ng pagkabahala at pag-aalala sa Baekhyong sect lalong-lalo na si Shu na tila gustong-gusto ng tumungo sa battlefield gayunpaman siya ay pinigilan ni Lord Gu pinakalma. Umano'y ang extraordinaryong background at powerful skills na mayroon si Chen Fan ay parehong beyond sa kanilang imagination, si Lord Chen ay hindi mamamatay ng ganun-ganun lang. Sa space ay makikitang nagawang ma-activate ni Chen Fan ang kapangyarihan ng Nine Orifice mapapansin ang reaksyon ni Lord Gu, kaya raw pala si Lord Chen ay napakamakapangyarihan, ang strength ng nascent soul nito ay talagang incredible. Hahahasambit ng Trading Sky Deity umano'y ginalugad niya na ang buong abandoned star realm ngunit kailanman ay wala pa siyang na-encounter na sinumang kasing lakas nito. Ang lakas daw na ito ay hindi dapat na tinataglay ng mga taong naninirahan sa Middle Earth. Ang lakas na ito ay ang parehong lakas na mayroon ang mga ancient immortals. Ito ay ang rules ng immortal world. Gayunpaman itigil na raw nito ang panlalaban sumuko na ito. Subalit nag-concentrate lang si Chen Fan nag-imit ng puwersang naging dahilan upang mapaatras ang Trading Sky Divine Deity. Sabay release sa kapangyarihan ng 6 Demon Ancestors naghamon na ipagpatuloy ang laban. Agad na umatake gamit ang 6 Sacred Heavenly Fist ngunit sa muli sinabi lang ng Trading Sky Deity na ito ay napakahina sabay counter, tumilapon si Chen Fan. Again sigaw niya't muling sumugod ngunit useless muling umatake, ngunit wala pa ring silbi. Master sigaw ni Shu pakiusap tumigil na raw ito, napatanong ang isa kung ang ibig sabihin ba nito e mawawasak na ang Baekhyong sect sa araw na ito. Lord Chen sigaw ni Lord Zhao mapapansing na sa likod niya si Miss Ling at Hong Ti. Ano Chen Baixuan patanong na sambit ng Trading Sky Deity ano hindi pa rin daw ba ito susuko? Umano'y tanging mga top-level divine techniques at spirit treasures lang ang mayroong kakayahang makapagdulot ng pinsala sa kanya ang lakas nito'y napakahina. Umatake si Chen Fan gamit ang kanyang eye prowess ngunit sinalubong lang ito ng kung anong teknik ng Trading Sky Deity umatake uli gamit ang Divine Fist ngunit sinalubong lang ito ng Trading Sky Deity ng isang artifact nagkaroon ng pagsabog, Chen Baixuan siya raw ay bored na. Nagpalit ng anyo si Chen Fan ang ginagawa niyang pagbabago-bago ng anyo ay nagdudulot ng seryosong consumption sa kanyang lifespan sumigaw na kailanman ay hinding-hindi siya susuko. O talaga ba sambit ng Trading Sky Deity sabay dash at deliver ng isang tadyak sa dibdib ngayon ito raw ay tila isa ng langgam na nasa kanyang talampakan. Sa sandaling ito ay hindi na nagawang mapigilan pa ni Lord Gu si Shu sumugod gamit ang Xinwu Immortal Fist. Brave girl sambit ng Trading Deity gayunpaman ito raw ay baliwala sabay extend sa kanyang kaliwang kamay durog ang physical na katawan ni Shu at pagbaling ng shot, nasa kamay niya na ang golden core ni Shu. Napasigaw ang mga malalapit kay Shu ngunit sinabi ni Yanzo na huwag mag-alala ang mga ito dahil ang kaluluwa ni Shu ay intact pa rin magagawa itong ma-reshape ni Lord Chen,
Pakiusap magtiwala lang sila kay Lord Chen, magtiwalang ito ay mananalo. Chen Baixuan sambit ng Treading Sky Deity sabay tadyak umano'y ang paborito nitong disciple ay nasa kanyang kamay na. Idinagdag na kapag ito ay hindi pa sumuko ngayon at ibigay sa kanya ang divine technique na mayroon ito, dudurugin niya ang core ng babaeng ito. Ano talaga raw bang ganito ito kawalang awa? Ngunit nag-concentrate lang si Chen Fan, inextend ang kanyang isang kamay kasabay ng pagsigaw ng time. Mapapansing may kung anong nangyayari, hindi ko alam kung ano, basta meron. Mapapansin ang pagkabigla ng Treading Sky Deity. Napasabi sa kanyang isip na hindi niya ini-expect na mayroon pala itong alam na ganito ka-formidable at unfathomable na technique. Pagbaling ng shot ay makikitang nakadistansya na si Chen Fan mula sa Treading Sky Deity. Nag-summon ng espada, umatake gamit ang Time the Urge, gayunpaman nagawa itong maiwasan ng Treading Sky Deity. Nagsabing muntik na siya dun, muntik na itong magtagumpay, napahanga sa teknik na ginamit ni Chen Fan. Napasabi si Lord Gu na ang Time the Urge na ito ay napaka-overbearing, gayunpaman si Lord Chen ay walang sapat na lakas upang mapatay ang Treading Sky Divine Deity. Sinabi ng Treading Sky Deity na wala siyang pake kung iyon man ay divine technique sa lamangka o time treasure, ibigay niya raw ito ngayon din, dahil kung hindi, dudurugin niya ang core ng disciple nito at ang lahat ng mga tao sa Earth. Ganun pa man, mukhang hindi pa rin pala siya nakaka-move on sa teknik na iyon na ipinamalas ni Chen Fan. Hindi pa raw siya nakakakita ng ganoon noon, o kaya naman makarinig. Malamang ito raw ang great opportunity ng Earth, nang biglang umubo-ubo si Chen Fan at humalakhak. Nagtaka ang Treading Sky Deity, nagtanong kung ano ang itinatawa-tawa nito. Sumagot si Chen Fan na pinagtatawanan niya ito dahil iniisip nitong natalo na siya nito, ngunit hindi nito alam kung sino siya. Idinagdag na magmula nung siya ay muling mabuhay, siya ay nagkaroon ng napakaraming title kagaya na lamang ng Master Chen, General Chen, Immortal Chen, Lord Chen at King of Peel at iba pa, ngunit wala sa mga iyon ang tunay niyang titulo. Hinahanap-hanap niya ang titulong iyon sa mga nagdaang taon na siya ay narito, ang akala niya ito ay nawala na sa kanya, hanggang sa mapagtanto niya kailan lang na kailanman ito pala ay hindi nawala, ito ay nasa kaloob-looban niya lang. Nag-release ng matinding divine energy si Chen Fan, nagkaroon ng transformation at idinagdag na ang kanyang title, ang kanyang titulo ay Baixuan Immortal. Makikita ang pagkabigla ng Treading Sky Deity, hindi niya raw alam kung ano ito, hindi niya raw ito maintindihan. No way, siya raw ay isang Almighty Divine Deity at Divine Level Almighty, kaya paanong nangyaring nagagawa siyang ma-deter ng aura nito? Sa Baekhyong sect ay nagtaka ang mga disciples. Baixuan Immortal, wala pa raw silang naririnig na ganito noon. Ano sambit ng iba? Baixuan Immortal, ano ito raw ba ang tunay na identity ni Lord Chen? Ano dagdag pa ng iba? Hindi raw ba tila matatalo na si Lord Chen kani-kanina lang, kaya bakit mukhang ito ngayon ay bigla na lang naging tila isang pinakamakapangyarihang expert sa lahat? Ito raw ba ay mirror image niya lang o ito ay ang totoong siya? Maging si Lord Gu ay hindi rin makapaniwala umano'y ang ganitong uri ng kapangyarihan. Maaaring ito ay isa sa pinakamakapangyarihang divine level expert o kaya naman mas makapangyarihan pa sa isang divine level expert. Hahamukhang siya ay hindi nagkamali sa pagsunod kay Lord Chen noon. Sinabi ni Chen Fan sa Treading Sky Deity na ngayon sabihin ito sa kanya ngayon sino na ang mababang uri na nilalang. Maaaring kakailanganin niya pa raw ng maraming taong cultivation upang ma-arouse ang full potential ng life and death at ang napakatinding potensyal na nasa kalaliman ng kanyang kaluluwa. Gayunpaman, since ginising niya ito ng advance, pues tikman ito ang lasa ng tunay na lubos na kapangyarihan. Hindi nakaimik ang Treading Sky Deity, agad na nagcast ng kung anong spell si Chen Fan. Ito ay hindi maaari sambit ng Treading Sky Deity, ito raw ay imposible ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Sa lamangka at rules na naipon sa nagdaang 100,000 taon ay nasuppress, kailangan niyang tumakbo ngunit hindi siya makagalaw, napasigaw siya raw ay na-confined dito. Chen Baixuan, saad niya ano gusto raw ba siya nitong patayin, ngunit siya raw ay isang divine level expert, siya ay hindi mamamatay hanggat ang kanyang kamalayan ay patuloy na umiiral, maliban na lang kung mawasak nito ng sabay-sabay ang lahat ng kanyang mga mirror images sa parehong pagkakataon. Malabo siya nitong mapatay. Sooner or later siya ay maghihiganti sa ginawa nitong ito ngayon. Ngunit sinabi lang ni Chen Fan na ito ay mahina.
Ini-release ng Treading Sky Deity ang kanyang buong divine level power upang makawala sa pressure at makagalaw. Inactivate ang divine formation ng Dishen Mountain sabay summon sa umano'y pinakamakapangyarihang sandata ng Dishen Mountain ang Nether Spear. Sumugod na patingin sa kanyang kamay, uunahin niya raw muna ang babaeng disciple na ito nang biglang may kung anong ginawa si Chen Fan na naging dahilan upang maibukan niya ang kanyang kamay na nagdulot upang makawala ang core ni Shu. At paglingon ng Treading Sky Deity ay paparating na ang isang dambuhalang palad na siyang dumurog sa kanyang sandata, at sa kanyang buong eksistensya. Sa parehong sandali sa kalaliman ng kasukalan ng Tianhuang Star ay nagkaroon din ng sabay-sabay na pagsabog sa iba't ibang lugar. Ang ataking iyon ni Baekhyun Immortal ay dumurog ng sabay-sabay sa lahat ng mga mirror images ng Treading Sky Deity. Ang Treading Sky Divine Deity ng Dishen Mountain ay namatay sa ganoong paraan. Ang kapangyarihang tinataglay ni Chen Fan ngayon bilang Baekhyun Immortal ay napaka-overbearing. Ilang sandali pa ay napatingin si Chen Fan sa Earth kung saan ang lahat ay hindi makapaniwala. Fansambit ni Ontang napatanong kung si Chen Fan pa rin ba ito. Sa pamamagitan ng telepathy ay sinabi ni Chen Fan sa kanyang Ontang na wag itong mag-alala, siya pa rin ito. Sa ngayon ay mayroon lang munang mga bagay na kailangan niyang asikasuhin habang nasa kanya pa ang kapangyarihang ito, kaya ipapaliwanag niya na lang sa kanila ang lahat sa hinaharap. Okay, tugon ni Ontang na pabuntong hininga si Shu Great, ito pa rin daw pala ang Lord Chen na kilala nila at ganoon din ang sinabi ni Yanzo. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang kapangyarihan ng Baekhyun Immortal ay maglalaho na sa hindi katagalan. Sa tingin niya mga 1 o 2 beses niya na lang magagamit ang kapangyarihang ito, at kung gusto niya itong magamit muli sa hinaharap, kailangan niyang mag-provide ng mga innate divine items na kasing bisa ng Fruit of the Great Tao o higit pa. Sa ngayon ay kailangan niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang i-dispatcha ang lahat ng mga kalaban na nasa Abandoned Star Realms nang tuluyan ng makatayo sa sarili nilang mga paa ang Baekhyun sect kapag wala na siya sa Star Realm na ito. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, inactivate ang kanyang divine sense upang durugan ang lahat ng mga demons sa Ancient Demonic Abyss. Sa parehong paraan ay dinurog niya rin ang lahat ng mga natitirang alien clan sa isang atake lang, thus ito ay nangangahulugan lang na magmula ngayon ang eternal peace at prosperity sa Baekhyun ay muli ma-e-establish. Let's go, saad niya sa core ni Shu. Oras na raw upang i-reshape ang physical na katawan nito, agad na lumipad at tumungo sa Sky Jupiter. Nagsabing ang kanyang disciple ay hindi dapat na maging inferior sa sinuman. Nagcast ng kung anong spell at idinagdag na ibibigay niya rito ang Heart of the Wood God, ang Lung ng Gold God, ang Spleen ng Fire God, ang Stomach ng Earth God, at ang Liver ng Water God. Ang lahat ng ito ay ibinuhos niya kay Shu binalot ng kung anong material, at pagkatapos niyang gawin ang lahat ng ito'y bumalik siya sa mortal niyang anyo na nangangahulugang nagamit niya na sa ngayon ang buong kapangyarihan ng kanyang dating sarili bilang Baekhyun Immortal. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at idinagdag na nararamdaman niya pa rin ng kaunti ang kapangyarihan ng kanyang immortal soul sa kanyang kaloob-looban. Ang lakas na ito ay nakakalasing, kahit na kaunting-kaunti lang nito'y mayroon ng kakayahang mapabagsak ang isang buong army ng kalaban. Nagsimula siyang mag-cultivate Shu, wag daw itong mag-alala, muli niyang aabutin ang dati niyang lakas sa buhay na ito at magiging mas makapangyarihan pa. Samantala sa Earth naman, ang inauguration ceremony ay pagrondioso ng pagrondioso. Kahit wala si Chen Fan sa Earth, ang buong planeta ay naging karagatan ng kagalakan at ang selebrasyong ito'y tumagal sa loob ng ilang buwan at magmula sa mga sandaling ito, ang Baekhyun ay ang siya nang naging leader sa kabuuan ng mga Abandoned Star Realms. Makalipas ang 3 buwan ay tuluyan nang na-reshape ang physical na katawan ni Shu habang pinagmamasdan ito ni Chen Fan. Saad niya ang divine bloodline ng 5 elemento ay hindi na rin masama. Iminulat ni Shu ang kanyang mga mata, nagtaka, napatanong kung ano ang mga bagay na ito na nasa kanyang kamay. Ang lahat daw ba ng mga ito ay mga rules? Base sa pagkakaalala niya, tanging mga nascent soul level lang ang mayroong kakayahang gamitin ang power of rules. Master, patanong na saad niya, hindi raw ba't siya ay namatay? Nagsummon ng robe si Chen Fan, isinuot kay Shu, nagsabing ang physique nito ay winasak ng Treading Sky Deity kaya ni-reshape niya ang katawan nito gamit ang afterbirth mula sa divine items ng 5 elements, kaya ang kapangyarihan ng 5 elements na nararamdaman nito, ito ay ang kapangyarihang nagmumula sa kanyang bagong katawan.
Medyo nahiya si Shu ngunit nagpasalamat na rin idinagdag ni Chen Fan na ang physique nito ay gawa sa essence ng 5 elements, ito ay ang body of innate rules. Sa tulong ng 5 elemental bloodline ay magagawa mong maabot ng agaran ang nascent soul level, ngayon ang katawan nito ay ibang-iba na kumpara sa mga ordinaryong cultivators. Na-touch si Shu sa kanyang narinig, tila may iyak na mukhang ang bagay daw pala na ibinigay nito sa kanya ay napaka-precious, ngunit biglang inilapat ni Chen Fan ang kanyang kamay sa ulo ni Shu, nagsabing ito ay ang kanyang kauna-unahang disciple at ang naituro niya lang dito ay ang mga 1 o 2 moves ng Xin Wu Immortal Fist. Napakalaki ng naging papel nito't napakatindi na ng pinagdaanan para sa kapakanan ng Baekhyun na umabot pa sa punto na nawasak ang physical nitong katawan, kaya ang bagay na ito ay baliwala kung ikukumpara sa lahat ng iyon. Isa pa, ang kanyang disciple ay hindi dapat na maging inferior sa iba, kaya ngayon hayaan nitong turuan niya ito ng tunay na salamangka. Ituturo niya ang teknik ng 5 Elemental Immortal Sect, ganoon na nga ang ginawa nila at makalipas ang 1 buwan ay bumalik na sila sa Earth. Dito ay sinalubong sila ng grupo ni Amber, mga disciples at members ng Baekhyun at iba pang mga cultivators sa loob at labas ng Middle Earth. Sa sandaling ito, si Lord Chen ng Baekhyun ay ang siya ng opisyal na number 1 expert ng Middle Earth. Opisyal na ring napasa kanya ang well-deserved na titulong Divine Deity at pinakamakapangyarihang expert ng Middle Earth Star Realm. Ang planeta't bituing ito ay mayroon ng bagong nagmamay-ari. Sa Chinese calendar, 3 taon ang makalipas magmula nang mangyari ang napakalaking tagpong iyon, ang Earth ay patuloy na umunlad sa pagdaan ng bawat araw. Ang technology ay nagdevelop ng husto kasabay ng mga divine techniques sa hindi kapanipaniwalang paraan, bukod pa doon ang spiritual energy ng Earth ay nagpatuloy sa pagkapal, dahan-daang bumabalik sa dati nitong anyo. 200,000 taon na ang nakararaan, ito ngayon ay isa ng lugar kung saan nagko-cultivate ang hindi mabilang na mga cultivation geniuses. Sa 3 taong nagdaan, si Chen Fan ay sumailalim sa kanyang seclusive cultivation, kaya during sa period na ito, si Shu na ngayon ay tinataglay ang 5 Elements Bloodline ay ang siyang naging in charge sa Earth at Baekhyun Sect, at sa kasalukuyan, ang kabuuan ng Abandoned Star Realm ay tuluyan ng nasa ilalim ng kontrol ng Baekhyun Sect. Sa isang partikular na syudad sa Central Sea ay sinabi ng isang babae na ang planetang ito ay talagang prosperous. Ang mga cultivators na narito ay hindi may kukumpara sa mga experts ng home planets ng kanilang Big God Sect, gayunpaman ang mga narito raw ay may kukumpara na sa mga cultivators na nasa kanilang mga colonies. Idinagdag na ang lugar na ito ay ginamit ng mga ancient immortals upang i-suppress ang mga demons. Malamang mas magiging prosperous pa raw ito kapag ang planetang ito ay tuluyan ng bumalik sa dati nitong anyo, subalit magmula nang makarating sila rito, wala pa raw siyang nakikitang mga high-level na mga experts. Junior, sambit ng lalaki, umano'y ang planetang ito ay mayroong great potential, maaaring tens of thousands of years mula ngayon ay lilitaw mula rito ang mga immortal dynasties. Gayunpaman, sa kasalukuyan ang planetang ito ay hindi sapat upang makapagbigay ng banta sa kanilang mga patriarchs at mga divine deities. Well, I guess, sambit ng babae, lumalabas na mukhang ang Chen Baekhyun lang daw pala na iyon na 3 taon nang hindi lumilitaw ang banta sa lugar na ito. Junior, tugon ng lalaki, sila raw ay pumunta rito upang alamin ang katotohanan patungkol sa kamatayan ng Trading Sky Deity. 3 taon na ang nakararaan at kung ano na ang kasalukuyang cultivation level ni Chen Baekhyun. Ang kanilang task ay related sa plan at arrangement ng Almighties at Patriarchs, kaya hindi sila maaaring magkamali. As you wish, tugon ng babae at lumipat ang eksena sa Sacred Land, partikular sa Yuan Creation God Palace, kung saan maririnig ang paghiyaw ng isang nilalang bago tuluyang bumagsak. Napasabi si Chen Fan na kumpara sa Trading Sky Deity, ang mga demonic beasts na ito ay napakahina. Hindi gaya ng mga tunay na divine level experts, ang mga ito ay napaka-vulnerable, at mula doon ay pumasok na siya sa panghuling hall ng God Palace. Hasaad niya ang kapangyarihang ito raw ay hindi na nangangailangan ng recognition mula sa Heaven and Earth, kailangang ito ay mapasa kanya. Once na makuha niya na ang kapangyarihang ito, wala nang makakaagaw pa rito mula sa kanya kahit na ang Heaven and Earth, thus kinunsam na nga ni Chen Fan ang kapangyarihang iniimit ng balon. Ang Yushan Planet ay matatagpuan sa border region ng Wuji Sect, Changsheng Clan at Sun Shrine. Ngunit ito ay hindi sakop ng jurisdiction ng hindi mabilang na mga cultivators, kung kaya ang Chamber of Commerce ay dito piniling manatili. Ito ay isang napaka-maunlad na planeta.
Sa loob nga ng mismong planeta ay nagulat ang ilan nang makita ang ilang mga kawal sa kalawakan na pamura ang isa at napatanong kung ano ang nangyayari. Umano'y ang Yushan planet ay hindi nag-impose ng curfew sa nagdaang napakaraming taon. Right, dagdag ng isa, malamang mayroon dong ilang elders ng ilang mga malalaking immortal sect ang tutungo rito, at lumipat ang eksena sa loob ng isang palas kung saan ipinagbubuhos ng tiyaan ng leader ng Yushan planet ang isang individual. Mapag-aalamang ang individual pala na ito ay si Blade Master Qin Shang, ang second prince ng Sun Shrine. Ang leader naman ng Sun Sect ay nagngangalang Sun Yu, napasabi sa kanyang isip na si Blade Master Qin Shang ay isang almighty, isang divine level almighty. Bukod pa doon, ang narito raw ay mirror image lang nito. Umano'y malamang sa kasalukuyan ang tunay nitong katawan ay pinag-iigting ang kanyang mga sword techniques sa isang partikular na galaxy. Habang ang isang ito naman hindi niya raw mawari ang cultivation level nito, ngunit natitiyak niyang madali lang para ritong siya ay madurog. Sinabi ni Blade Master Qin sa isang individual na 300 taon na magmula nung huli niya itong makita. Nung sandaling iyon siya ay tumungo sa Purple Heaven Holy Place upang bisitahin ang master nito na si Patriarch Yuan Gu. Humingi siya noon doon ng ilang mga suggestions patungkol sa immortal refining techniques. Nung sandaling iyon ito ay isa pa lamang rookie, ngunit ngayon, hindi niya raw inaasahang ito ay naging backup Holy Son na ng kanilang sekta. Sumagot ang individual na siya ay isa lamang backup, samantalang ito ay palaging pinupuri ng kanyang master dahil sa excellent sword arts na mayroon ito. Ayon pa sa kanyang master, ito ay ang top expert ng Nantian Realm, at ito rin ay magiging kabilang sa top 10 experts ng Greater Nantian Realm. Hindi tugon ni Blade Master Qin, sadyang ino-overpraise lang daw siya ng master nito dahil marahil nga't siya ay ang top expert sa Nantian Realm. Ngunit napakalabo raw para sa kanya na maging kabilang sa top 20 experts ng Greater Nantian Realm. At by the way, ano raw ba ang nagdala sa kanya rito? Ibinaba ng backup Holy Son ang kanyang tsaa at sumagot na narinig niyang mayroong isang reincarnated almighty na lumitaw sa isa sa mga abandoned star realms, kaya siya raw ay tumungo rito upang i-check ang patungkol doon. Sumagot si Blade Master Qin na ang individual na iyon ay medyo espesyal, ni nagawa pa nga raw nung mapatay ang Treading Sky deity na naabot na ang divine level, kaya kung binabalak nitong kausapin ang individual na iyon at humingi ng tulong upang tuluyan na nitong maabot ang posisyon bilang ganap na Holy Son, ang binabalak daw nito ay sasabay lang sa pag-angat at paglaho ng usok. Don't worry my lord, tugon ng backup Holy Son, umano'y siya ay mayroong wonderful idea. Good, tugon ni Blade Master Qin at tuluyan ng naglaho ang kanyang mirror image. Sa Yuan Creation God Palace naman, pagbukas ni Chen Fan sa dambuhalang batong pinto ay sumalubong sa kanya si Shu at Shu'er, narito rin maging si Yao Yao. Habungad ni Chen Fan, mukhang ang naging progress daw ng mga ito ay remarkable. Uncle, sambit ni Yao Yao, nagtanong kung naabot na ba nito ang divine level. Anong divine level, tugon ni Chen Fan sabay kaltok, ito raw ay nananaginip ng gising, kakailanganin niya pa ng ilang dekada bago tuluyang maabot ang level na iyon. Gayunpaman, kahit na hindi niya pa naaabot ang level na iyon, sa ngayon ay mayroon na siyang sapat na kapangyarihan upang talunin ang mga experts na nasa beginner stage ng divine level na siyang ikinamangha ng dalawa. Well, tugon ni Chen Fan, after all nagawa niya ng mamaster ang unitary power, nagawa niya ng mamaster ang immortal physique, immortal soul at immortal fitness na nasa kanyang katawan, kaya sa ngayon ay siya na ang pinakamalakas na cultivator sa buong mortal world. Pagdating nila sa Baekhyong sect ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa ngayon ang kapangyarihan ng buong Middle Earth Star Realm ay na-integrate na sa Baekhyong. Well, sa tingin niya ay yung natutulog na demonic god ay tumakbo na at nag-reincarnate sa katawan ng iba. Umano'y wala siyang pake kung kaninong katawan pa man ito sumanib sa ngayon, hanggat malaman niya lang na sinubukan nitong saktan ang kanyang mga minamahal sa buhay, dudurugin niya ito ng pinong-pino. Han Jing, Yang Fan at ang buong Unification Immortal Sect, maghintay lang daw ang mga ito. Pinatay ng mga ito si Qiyong sa kanyang nakaraang buhay at pinigilan sa kanyang cultivation, kaya sa hindi katagalan ay pupuntahan niya ang mga ito upang maghiganti. Sa isang flying ship naman sa kalaliman ng kalawakan ay sinabi ng isang lalaki na ang Nantian Realm ay talagang isang desolate area sa universe. Pakiramdam niya tila siya ay nasa teritoryo ng Monster Clan ngayon. Mukhang ang narito ay yung backup Holy Son na nandoon kanina sa Yushan planet.
Sa isang partikular na lugar naman ay sinabi ng babae na ang lugar na ito ay napakalayo mula sa sentro ng universe, bukod pa dun ito rin ay napakalayo mula sa ibang mga sibilisasyon. Sinabi ng lalaki na hindi na mahalaga kung ito man ay desolate o hindi, hanggat masabdo niya lang si Chen Baeksu na sinasabing isang reincarnated almighty at manalo sa competition sa pagitan ng mga backup holy sons. Sa Baekhyong sect naman ay sinabi ni Chen Fan na kailangan niyang magdala ng mga spirit essence, kailangan niya ring dalhin yung putol na espada, bukod pa dun kakailanganin niya rin ng mga spiritual stone sa kanyang paglalakbay. Ang lahat ng ito kasabay ng maliit na flying ship na ito, sa tingin niya raw ito ay sapat na at tuluyan ng lumipad sa kalawakan. Idinagdag sa kanyang isip na siya ay nag-iwan ng hindi mabilang na mga treasures at pills sa Baekhyong at sa Earth, Father Mother Kyong, maghintay lang daw ang mga ito, pupuntahan niya ang mga ito. Mula doon ay lumipat ang eksena sa Great Immortal Dynasty, partikular sa Lingyanjing area ng Tiannanjing Province. Welcome sa Zuanfu train ng Department of Trade and Industry. Bigkas ng isang boses umano'y ang distansya patungo sa Yishan area ay nasa 28,000 na kilometro pa, aabutin pa ng isang oras bago nila tuluyang marating ang Yinshan area. Napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na sa pamamagitan ng pagsunod sa secret method ng paghahanap ng bloodline origin tumawid siya sa tens of thousands of light years na distansya, at ngayon siya ay nasa panibago ng planeta. Malakas ang kutob niyang narito ang kanyang mga magulang at grandpa, nang biglang mayroong pumasok sa train. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip ng mapatingin sa babae, ito raw ay mayroong amoy ng dugo sa kanyang katawan. Sa ngayon ay sinupress niya patungo sa first level ng Golden Core ang kanyang cultivation upang magpa-low profile, kaya natitiyak niyang ang babaeng ito ay walang pake sa kanya. Umupo ang babae sa tabi ni Chen Fan, napasabi sa kanyang isip na ang cultivation level ng mga taong narito ay napakababa, malamang walang ambush na nag-aabang sa kanya rito. Dagdag niya sa kanyang isip gaano daw baka makapangyarihan ang mga iyon at nagawa nilang patayin ang kanyang mga bodyguards at sa kanyang kasalukuyang injury, in a way raw na makakapanlaban siya sa mga iyon. Ang rescue na ipinadala ng kanyang family ay hindi pa rin dumarating. Siya raw ba na si Chu Xuanji ay mamamatay dito, nang bigla siyang pinayuhan ni Chen Fan na kumalma dahil ang agitated emotions nito ay magpapalala lang sa kanyang injury na siya namang ikinabigla ni Miss Chu na patanong kung nakikita ba nito ang kanyang injury nang biglang mayroon pang mga dumating. Misi sambit ng isang lalaki, malamang naubusan na raw ito ng energy sa pagpunta rito. Idinagdag ng isa na nagtataka raw siya kung magiging maganda pa rin ba ito pagkatapos niya itong pugutan ng ulo, at sinabi naman ng isa pa na mag-focus sa kanilang misyon, patayin ang babaeng iyon, nang sila ay mag-upgrade na sa assassin level ng Antang. Antang, gulat na sambit ng isang pasahero, sinabi ng isa na mukhang ang mga ito ay kabilang sa dentang level assassin organization na nagkalat sa kabuuan ng universe. Ang mga ito raw ay walang pake sa mga ordinaryong tao, sambit ng iba pang mga pasahero, mamamatay silang lahat dito. Nagpanik ang lahat at nagunahang lumabas. Hasambit ni Miss Chu, so ang mga ito raw pala ay mga tao ng Antang. Nagtanong kung sino ang nag-hire sa kanila upang patayin siya, ngunit naghagis lang ng kutsilyo ang isa't nagsabing sa impyerno na ito magtanong. Hasambit ni Miss Chu sabay activate sa kanyang artifact, napatingin kay Chen Fan, napasabi sa kanyang isip na it's a pity na mahu-hold niya lang ito hanggang sa tuluyan ng dumating ang reinforcement mula sa kanyang family, ngunit ang taong ito, siya raw ay natatakot na sa next life niya na ito makikitang muli at tuluyan ng naglaho patungo sa isang void. Sigaw ng isa, ang void jump ring daw nito ay punong-puno pa rin daw pala ng energy na gawa nitong makatakas. Ngunit sinabi ng isa pa na wag itong mag-alala dahil ang magic weapon niya na iyon ay mayroon lang kakayahang siya ay mapaglaho sa loob ng ilang sandali. Ito ay babalik din sa hindi katagalan, maghintay na lang daw sila rito. Napatingin kay Chen Fan at idinagdag ng ngunit bago yun, kailangan daw muna nilang linisin ang alikabok na narito. Sinabi ni Chen Fan na pinapayuhan niya ang mga ito na wag gumawa ng aksyon dahil siya, ang 4th at 6th Saint ay mayroong magandang relasyon, ayaw niyang patayin ang mga tao ng mga iyon.
Brat, sigaw ng isa, mukhang ito raw pala ay hindi pa nagigising ni mukhang hindi nga raw nito kilala kung sino ang boss ng kanilang Leibu sect. Agad na naghagis ng kutsilyo ang isa patungo kay Chen Fan. Hay, sambit ng ating bida, hindi naman daw siguro siya sisisihin ng mga iyon kung papatay siya ng ilang mga walang silbing mga assassin, hindi raw ba? Binasag ang paparating. Ano, sambit ng hangal na patanong kung papaano ito naging posible. Umano'y ang kanyang flying knife ay gawa mula sa esoteric mineral electrodes ng Leibu. Kahit na ang isang Yuanying level expert ay hindi ito kayang basagin, kaya paano niya ito nabasag ng ganoon lang kadali? Nagtanong kung sino ba talaga ito, ngunit sumagot lang si Chen Fan na siya ay ang isang individual na hindi nila maaaring galawin sabay pakawalan ng fire art. Sinunog patungo sa kawalan ang tatlo. Pag-expire ng artifact, pagbalik ni Miss Chu ay agad siyang naghandang lumaban. Ngunit nagtaka siya ng mapansing tahimik na napatanong kung ano ang nangyari, at kung nasaan na ang mga iyon. Ikaw, sambit niya kay Chen Fan, so ito raw pala ay hindi namatay. Nagtanong kung nasaan na yung tatlong mga assassins, ang mga iyon daw ba ay tumakbo na. Idinagdag sa kanyang isip na bakit naman daw ba tatakbo ang mga iyon, ano hindi raw ba kaya na sila ay pinatay ng taong ito, nang biglang dumating na ang hinihintay niyang rescue.